Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin sa wakas, Pres Marcos nagising na. Romualdez namutla sa naging desisyon ni PBBM. Tanggalin sa pwesto. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Pinas Trending Now TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Finally, meron na sinabi si PBBM tungkol dito sa charter change. Ito sinabi niya. Bongbong Marcos asks Senate to lead review of economic provisions. Finally, mga kutsero, finally. Tagal na natin sinasabi to. Ang tagal na natin sinasabi to, mga kutsero. Finally, nagising sa sa kung ano ang dapat gawin ng ating gobyerno tungkol sa Chacha. Ito lang ang kailangan gawin, mga kutsero. Economic provisions lang ang kailangan pakialaman, wala nang iba. Ano bakit? Yung lumalabas kasi sa People's Initiative, mga kutsero, ang papakialaman ay yung kung paano dapat binabago ang saligang batas. Yun ang gusto nilang baguhin. Yun ang gusto nilang pakialaman. Huwag niyong pakialaman yun. That is the safeguard of the Constitution. Para pahirapan kayo ng konti. Kasi alam nyo, ang gustong gawin ng House of Representatives diyan sa kanilang People's Initiative ay padaliin kung paano baguhin ng ating Kongreso ang Constitution. It should not be. It should not be the case. Walang ganun. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Kasi kapag napadali ang proseso ng pagpapalit ng saligang batas o pag-aamyenda at pagre-revisa ng saligang batas, kung sinong Poncio Pilato ang nakaupo bilang Senate President, actually hindi na nga Senate President sinong mang Poncio Pilato ang nakaupo bilang House of Representatives Speaker of the House, magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Yun yung gusto mangyari sa People's Initiative. Kaya hindi ako sold dyan sa People's Initiative na yan. It's all BS. And in fact, if I'm not mistaken, yun pa yung unang-una kong binatikos. Nung pumutok yung issue na yan ng charter change at People's Initiative, yun ang unang-una kong napansin. At hindi ko alam kung napansin din ng iba kasi yung ibang mga vloggers tumutok sila sa 100 pesos. I could care less doon sa 100 pesos. Ang paki ko ay kung ano yung babaguhin sa Constitution. Walang nakaisip, di ba? Asan yung mga vloggers na nakaisip nun? Parang hindi yata nila napansin. Kasi mga kutsero, doon sa People's Initiative, ang nakasulat, hindi nila papakailaman yung economic provisions. Ang papakailaman nila is Article 17. Article 17 is in reference to amendments and revisions to the Constitution. Ano babaguhin ng ating Constitution? Ang kung sino mang Poncio Pilato na gumawa nung People's Initiative, ang sabi, ito po ang babaguhin natin sa ating Constitution, Article 17. Section 1, Paragraph 1, na ang Constitution ay mababago sa boto ng Kongreso, 3/4 ng Kongreso, voting jointly. Anak ng tipaklong, binawasan nyo ba yung ating House of Representatives from 300 to 12 at to 24? Hindi naman. Hindi naman binawasan ang House of Representatives from 300 to 24. Pararamihin nyo ba ang Kongreso from 24 to 300 plus? One senator for every legislative district? Hindi naman ganun. Kasi kung ganun na sistema, okay lang, pantay. Hindi matatabunan yung Senate. Okay lang. Kung ganun, pero kung ang sistema, ang gusto. So yan mga karibin natin, bistado po itong si Speaker Romualdez, no, mga karibin natin, no? Base po dito sa sinasabi ni Coach Jarrett, mga karibin natin na yung constitution na gusto nilang baguhin, gustong gawin na mas makapangyarihan, no? Itong speaker ng House of Representatives. So, ang napansin ko lang mga karibin natin, nangyayari na nga ngayon, diba? Wala pa man yung hindi pa man ginagawa yung Chacha,
nangyayari na po ngayon na mas makapangyarihan po ang speaker, 'di ba? Oh. Paano natin nasabi siya pong nasusunod eh? Ha? Kung ano man ang gusto niyang gawin, nagagawa niya po. Oh. Siguro ko nagpa-practice na ito, no? Practice na ito ni Speaker Romualdez para sakaling makalusot yung gagawin nilang tsa-tsa, no, pagbabago sa ating konstitusyon, sanay na po siya, no? Sanay na po siya sa kanyang kapangyarihan. Nako, ano po ang inyong masasabi diyan? No? Lang gawin, voting jointly, matatabunan ng House of Representatives yung boto ng Senado. Ang bobo nila. Warbisda. Sabihin ko lang sa'yo. Ang bobo niyan. Anong gusto nyo i-water down yung constitution natin? Paano kapag ganito? Sabihin natin ganito. Assuming, nagkatotoo. Sabihin natin na itong si House of Representatives, 300 people. Ang sinabi niya, ganito na lang. Let's say na-aprobahan na yun, na-aprobahan na yung revision sa Article 17 through People's Initiative, which is illegal by the way. It's not even possible. Sabi niya, ganito na lang, tanggalin na natin ang executive. Tanggalin na natin ang executive. Oo. Ganito, sabihin natin sa Senate, ako si House of Representatives, ako si House Speaker. Senate, magbobotohan kami sa sa lower house. Ito yung resolution namin. Magbobotohan kami, patanggalin ang executive department. Sabi ni Senate, hindi pwede yan. Hindi pwede tanggalin ang executive. Nakasulat sa bagong constitution. Voting jointly upon the call of the Senate President or the House of Representatives. Or the Speaker of the House. Di wala magagawa si Senate. Ang masusunod si House Speaker. Ganong katanga yung statement na yun. Paano? Paano pag naisip let's say si Senate President. Sabi ni Senate President, Senate President, parang gusto kong tanggalin yung term limits. Oo, lahat ng elected officials should be elected forever until they are impeached. Patay tayo dyan, guys. Syempre, politicians will always protect their interests. Paano ngayon yan? Tama po. Sabihin ni Speaker, gusto ko yan. Let's vote jointly. All elected, ngayon, nasa constitution mo, all elected officials shall be until impeached. Halimbawa lang naman yun. I'm pushing the example, or I'm pushing the thought to its extreme. Para lang ma-realize nyo kung gaano ka-stupid nitong People's Initiative na to. Kaya nga mga kotsero, buti na lang si PBBM already stepped in. Kaya happy ako dito sa nangyari na to. Buti na lang nakialam na si PBBM. Kasi kung hindi, talo tayong lahat, guys. Talo tayong lahat. Maniwala kayo. Talo tayong lahat. Philippine Consti Multiverse. Welcome to the Philippine Consti Multiverse. So yan mga karibin natin, nakialam na nga itong si PBBM, di ba? Pero bakit ganon? Continue pa rin yung pagpapipirma nila sa People's Initiative, ha? Parang dinadaan po tayo na pailalim, no? Ha? Kasi biruin mo yung, di ba, nung una, yung COMELEC, sang-ayon, di ba? Pero ngayon, nagpalabas ng, ano ba ito? Gusto lang nilang makita ng taong bayan na against sila dito sa PI na ito, di ba? Parang ganun po kasing lumalabas di ba? Kasi yung COMELEC nung una, mga karibin natin, parang sige, gawin nyo yung gusto nyo, basta nasa legal, parang ganun ba? Tapos ngayon, nagpalabas sila ng suspension ng People's Initiative, di ba? O ganun din naman yung ginawa ni PBBM di ba? Nung kasagsagan na talaga ng pagpapapirma ng People's Initiative,
O sinaway niya na si Speaker Romualdez na, ops, tigilan mo na yung People's Initiative na yan. No? Ganun din yung yung COMELEC, no? Pero anong nangyari? Patuloy pa rin yung People's Initiative. Hindi ko alam kung alam ba yan ni PBBM na 'di ba nagpatuloy yung People's Initiative na yan, pagpapirma. Ganun din eh. Alam na po natin ang kalalabasan nito, 'di ba? Pag nakakuha po ng maraming pirma, alams na ang susunod. Baka pwede nating pag-aralan, 'di ba? Baka pwede naman pag-aralan yung People's Initiative na yan. Kasi marami ng pirma eh, marami ng sumasang-ayon. 'Di ba? Tama po yung nag-comment nung last video natin mga krab. Sabi niya po dapat pong i-verify yan kasi 'di ba? Baka hindi na mga buhay ang mga taong 'yan, 'di ba? Pinirma lang. 'Di ba? Posible ang ganoon, 'di ba? Para makarami agad ng pirma. Posible ang ganoon mga ka-review. Parang lulukuhin na naman tayo. Sabi nga po ng iba, wag na po tayong magpabudol. Nako. Drama-drama lang. Nako. Well, anyway, mga ka-review natin, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion. I-comment lang po ang inyong opinion, komento dito sa ating comment section, mga ka-review, at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, maraming salamat po.